dali. Sundan yan. Hello po, Kong. Hello. Aday, magla-live ako. Ikaw just pag-intro. Alay. Sige. Okay. Okay Dila. lang. Don't worry. Kay mahorhi yung kaupod, larga. Live, go. Okay. Narito kami ngayon para suportahan si Mariel Dumakin at saka yung Tacloban 5 laban doon sa panggigipit at saka doon sa fabricated charges against them. Alam namin na ito ay hindi makatarungan. 5 taon na sila na nakakulong doon sa kaso na gawa-gawa lang, no? At hindi ito isolated case. Marami ng mga ganitong kaso na gawa-gawa laban sa mga aktivista para patahimikin sila sa konteksto na itong Eastern Visayas, isa sa bawat 5 pamilya dito ay mahirap. Kaya ang aktivismo rito malakas. Kaya ang layunin ng mga ganitong klaseng pagsasampa ng mga fabricated cases laban sa mga aktivista ay patahimikin ang mga aktivista, patahimikin itong mga estudyante, no, na ginagawa lamang ang dapat para isulong yung interes ng mga malawak na mamamayan dito na naghihirap. Kaya patuloy kami na susuporta at nasa likod nila sa paglaban sa katarungan at paggigiit ng interes ng mga mahirap, lalo na dito sa Eastern Visayas. Kung ano, kung ano, good morning po, Sir Ted ko naman po. Well, sa bahagi namin, yung mga candidates ng Makabayan, talagang sinadya namin na sa halip ng mga kampanya ngayong umaga ay umattend dito sa hearing bilang pagpapakita ng suporta kay Frenchie, kay Mariel, at mga tulad nilang mga sinasampahan ng ganitong gawa-gawang kaso. Nakakalungkot lang na 5 taon na ang kasong ito, hindi pa rin nare-resolve. Kaya alam naman natin talagang gawa-gawa tinaniman sila ng bala at baril, pagkatapos kung ano-anong akusasyon na nag-finance pa daw sila ng terrorism. Tingin ko matter of time madi-dismiss ito, kaya lang nakakagalit na napakahabang panahon na ang lumipas. So we are appealing na sana magdaliin itong kasong ito at gawaran na ng hustisya ang Tacloban 5. So, narito kami para bigay yung aming suporta sa Tacloban 5. So, 5 taon na nga itong kaso na ito at sa tingin namin ay dapat na itong i-dismiss, no? Dahil talaga namang gawa-gawang kaso ito na ito yung mga ginagawa, no? Lalong-lalo na ng mga NTF-L CAC para patahimikin, no? Busalan ang mga ang mga aktivista, mga organisasyon na tumutulong sa taong bayan, lalong-lalo na yung mga marginalized sector, no, na tinutulungan ng Makabayan at ng mga organisasyon. Yes, so pumunta po dito ang Makabayan Senatorial Hall. Halos kumpleto po kami, buong-buo, na nananawagan na palayain ang mga bilanggong politikal. Yun po kasi yung panawagan natin, lalong-lalo na Semana Santa, di ba? Lalong-lalo na yung mga sakripisyo nila, na sobra-sobra na yung sakripisyo nila sa loob ng kulungan. Alam naman natin, in defense of human rights ang mga ginagawa ng mga kababayan natin, katulad ni Mariel at ni Frenchie May. So sila ay sinampahan ng mga gawa-gawang kaso, kaya yun po ang panawagan natin, hindi lang po para sa kanila, kundi sa lahat ng mga bilanggong politikal. Palayain ang ating mga bilanggong politikal. There shouldn't be any political prisoner sa ating bansa. Lahat po kayo nasa loob kanina sa korte, ano? Ano po ang outcome, ano po ang observation ninyo po doon sa naganap na korte kanina? Well, tumayo sa witness stand si Mariel at nagkaroon ng cross-examination. So, meron nang nag-strike sa akin doon sa naging cross-examination na siya ay inaakusahan na nasa leadership position
noong religious institution na kung saan siya nag-volunteer. No? At nung napag-alaman, kailan ba ito? And she was actually 13 years old. Which, I recalled the case, our case, yung Batasan 5, na kami rin sinampahan ng gawa-gawang kaso. At yung isa rin sa nagtestimonya, sinabi, ako daw miyembro ng Central Committee of the Communist Party of the Philippines. And when I look at the date na sinasabi niya, 13 years old din ako noon. Kaya sabi ko, oh, there's something about 13 that this fake witnesses, would like to put in their testimony. So, katawa-tawa. At na-feel ko yun na talagang, nung yun pa lang sabi ko, may mark talaga ito ng nagawa-gawa. Parang pare-pareho ang kanilang istorya. Parang nilalabas na may nauusan na talaga yung mga fake news. Parang gano'n na rin. Anyway, sa court din, hindi naman siguro ano mangyayari. Pero sa tingin mo po mga kagalang-galang, nung nasa korte na kayo, syempre, nandun din yung judge, nandun yung mga abogado, na nakita isa kayo kagalang-galang ng mga congressman na nandun yun, na nagwi-witness sa nagaganap na hearing. Ano sa tingin nyo ang naging impact para sa kanya, Mama Kasi? Wala naman, pangkaraniwan lang naman dun sa korte na merong mga nag-witness at tinitignan. So, tingin ko naman naging maayos naman yung proseso noong na-witness namin. At congratulations kay Mariel, talagang ang bilis na sumagot doon sa mga tanong ng mga prosecutor na talagang very confident siya doon sa kanyang affidavit. Talagang nagsasabi siya ng totoo doon sa kanyang affidavit. Consistent Consistent yung kanyang doon sa kanyang affidavit. Mensahe na lang po ninyo sa mga taga-Tacloban at sa mga taga-buong Pilipinas regarding po nitong nangyayaring pagkaso po sa Tacloban 5. Anyone? Well, siguro, yung nangyari kanina, hindi natapos yung testimony kasi kinulang sa oras at mukhang mare-reset. Hindi lang siguro ng isang beses, baka kung ilang beses pa itong nagpapatuloy dahil napakaraming kaso din kasi hinahandle ng korte. At yun yung sinasabi natin na sa Pilipinas, napakabagal ng hustisya dahil sa sheer volume na hinihear ng isang korte. Kaya bahagi yan ng ganitong strategy ng gustong patahimikan ng mga aktivista, kakasuhan ng kung ano-ano dahil alam nilang magtatagal ito. And yun na nga, 5 taon na. And I'm sure, hindi lang sa usapin niya ng dahil iniipit ng West, pero yung volume nga ng kaso, talagang ganyan ang mga kaso sa Pilipinas. So, ang panawagan natin, sana pabilisin na ang prosesong ito at mag-rule ng judge dahil tingin namin kung magiging patas lang naman ang hukuman dito, walang kaso na makikita laban kanila Mariel at Frenchie May. Yung iba pa mga kasama nila. At saka gusto rin namin bigyang pansin kasi kanina ay si Frenchie May at saka si Mariel narito. Yung isa pang kaso, yung isa pang nakatuto, July pa yung kanyang hearing. Talagang yung napakabagal ng hearing niya. Yung dalawa, di ba, out on bail. Kaya kami rin ay humihimo sana na mapadali yung kaso rin ito. At gumulong yung kaso sa pinakamadaling panahon sana para naman mabigyan na ng katarungan. At para sa ating mga kapatid dito sa Tacloban at saka sa Eastern Visayas, inaasahan din po namin ang suporta ninyo para po dito sa Tacloban 5. Dahil ang ginawa po sa kanila ay hindi makatarungan. At alam namin na mga taga-Makabayan na kayo po kasama namin ay nagnanais din ng katarungan para sa ating mga kababayan. Salamat. Thank you po. Thank you. Mamaya na lang yung continuation. Thank you po. Pwede ma-picture ako sa inyo? Sama ka! Mamaya. Kayo muna. Pwede mo pa. Maraming mga controversial na tanong mamaya. Regarding sa kwan. Oo nga, may. Isasako yun. Regarding sa palabs na mamaya na yun. Hindi ko lang po na tinanong kasi baka umaba tayo. Picture daw siya. May alauna. Kan, Oh, picture ako tayo ning- ng Jazz. Sabi ni ma'am. Kaya doon kayo na kayo Miracle.